Nagsanipuwersa ang NBI at Anti-Human Trafficking Task Force para mahuli sa isang entrapment operation si Eddie Imperial ng Imperial Corporation na di umano'y leader ng isang organized sex ring sa bansa. Nabaril si Imperial at maging ang hinostage niyang beauty CEO na si Noreen Alfonso. Buhay naman ang asawa nitong si Velma Imperial. Naresto sa hiwalay na entrapment operations si Police Chief Sixto Cando, kasalukuyang hepe ng pulisya at Regional Court Judge Roger Caballero. Pati ilang politiko na umano'y sangkot sa malawakang illegal underground prostitution ring. Sasampahan ng kasong human trafficking, rape, money laundering at abuse of authority sina Imperial, Chief Sixto at iba pa. Nahaharap din sa kasong murder si Imperial dahil sa pagpatay niya kay Alex Jang. Nay? Bakit na? May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Ano yun, anak? Nay, wala na po si Ate Helena. 7 taon na po siyang patay. Hindi niyo po ba naaalala? Nay, si ate. Anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan na itsura mo? Ano nangyari sa ate mo? Sumagot ka ba? Ano nangyari sa ate mo? Ano? Wala na po siya. Tumalon na po siya sa building. Hindi yan totoo! Helena! Si Helena. Kawawa naman yung anak ko yun. Kawawa naman yung anak ko. Pero Nay, huwag kang malungkot. Dahil sigurado ako na nakikita tayo ni ate ngayon. At masayang masaya siya. Dahil hindi lang siya ang naiisang nakakuha ng hustisya. Marami sila, Nay. Dahil kay ate, na-expose namin ang marami pang illegal na gawain ni Eddie Imperial. Maraming naglakas loob na lumabas na iba pang biktima niya. Sa wakas, naipakulong na namin si Eddie Imperial. Mabuti nga sa kanya. Mabulok siya sa kulungan. No, let me guess. Pumunta ka dito para sigawan ako. Saktan. Kumarahin. Or even better, patayin. Kung masama akong tao, siguro ako na mismo ang pumatay sa'yo. At sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay. What are you gonna do? Hurt me? Hurt me? Do it, Noreen. You know I deserve it. Kill me! Do it. Patayin mo ako. Do it. I know you can do it. Just do it. Alam ko, nagkakaganyan ka. Kasi sinaktan ka, pinabayaan, inabuso. Lahat ng ginawa mo sa mga naging biktima mo, ikaw ang unang nakaranas. I went to you. I came to you! I told you what she was doing. Sabi ko sa iyo, yung si Yaya, meron siyang ginagawa sa akin. Hindi ko maintindihan, pero alam ko hindi siya okay! What did you do? You told me to stop making up stories. What does that mean? Sarili kong nanay. Ganun ako kabata, tama niya sa akin sinungaling. Pero hindi dahilan yun para kalimutan mo maging tao, Eddie. Nandito nga ako ngayon pero panalo pa rin ako. Ikaw pa rin yung talo. I'll tell you why. It's that conscience of yours. It makes you weak. Yung kagustuhan mo maging mabuting tao, it makes you weak. Kaya yun ang hindi ko gagawin. Ang maging isang taong walang puso
walang konsensya na hindi kaya magmahal at tumanggap ng pagmamahal. Ano naman ang gagawin ko sa pagmamahal na yan? Sa ating dalawa, Eddie, ikaw ang talo. Ni isa walang humingi ng tawad sa'yo sa lahat na naranasan mo. At yun ang hindi mangyayari sa akin. Nagpunta ako dito dahil gusto ko nang tapusin ang galit ko sa'yo. Wait, what are you saying? Pinapatawad mo ako. After everything I put you through. Pinapalaya ko ang sarili ko mula sa galit at sakit ng pagkamuhi ko sa'yo. Kung pagpapatawad ang tawag mo doon, so be it. Makes you weak. And stupid. Ikaw hanggang dito ka na lang. Pero ako, magpapatuloy ang buhay ko na punong-puno ng saya at pagmamahal galing sa mga taong mahal ko. Teka lang. Bakit? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Wish! Nagumpisa ang lahat ng ito sa isang simpleng pangarap. Kami ng Ate Helena ko. Pero nang pinatay ang Ate Helena ko, napalitan ng pangarap ng galit, ng ambisyon na makaganti, na pagbayaran nila ang nangyari. Sinarado ko ang puso ko sa posibilidad na mga biktima rin sina Velma at Shari. And that was my biggest mistake. Nakalimutan ko na ang bawat tao ay may gandang natatabunan lang ng layers of hurt and pain sa loob na naghihintay lang na makita ng iba. At hindi ba, iyon naman ang totoong ganda? Yung ganda ng puso, how we lift others up. Yung ganda ng pagkatao, when we choose kindness over competition. Yung ganda ng damdamin, when we see beauty in every woman and not just in ourselves. Dahil ang bawat babae ay may kanya-kanyang ganda. Beauty belongs to all of us. It's for every shade, shape, and size. At doon natin makikita ang tunay na ganda sa mundong natutong magdiwang ng ganda ng iba. And this is my beauty empire.